Hi, this is your Sir Jay once again. So today pag-usapan naman natin drug computation pa rin pero included na ang body weight. So we have here body weight for drug calculation. Kapag may kadalasan ginagamit to sa mga pidya and sa mga infants. So nagbe-base ang dosage ng gamot sa kilogram or nagbe-base sa weight ng patients. So let's discuss. Ang formula lang natin dito is we have the doctor's order. Kung meron tayong doctor's order na dose, and ito yon, and imumultiply mo lang sa body weight ni patients. So, para makuha mo yan, makuha mo yung patient dose natin. Itong patient dose natin, ito yung mismong ilalagay mo sa may basic formula natin na doctor's order. Kung matatandaan niyo si TSQ, ito yung ilalagay natin, si patient dose dun sa doctor's order natin. So, in order to get that, kailangan mo nang i-calculate yung drug dose, multiply mo siya sa may body weight. So, ang body weight is either naka-pounds siya, naka-pounds. So, kung kilogram, dose per kilogram ang tinatanong, then you need to convert the pounds into kilogram. Pero kung ang tinatanong naman is dose per pound, so di kailangan mong pounds ang gagamitin mo. Okay? So sana nagets natin. So gamitin natin ang basic formula. So meron tayong example here. So bago natin i-start yan, i-try nyo ang basahin yan kung anong basa ninyo dyan. Before we start, i-try nyo ang basahin kung anong basa yan. Kung ang basa nyo dyan is fluorosil, alisin nyo na yan. Ang basa yan is 5 o yung tinatawag nating 5FU, yan yung fluorouracil. Fluorouracil o yung tinatawag nating 5FU. So ang order ni Doc, we have 12 mg of 5FU per kilogram. And sa order ni Doc, we have the fluorouracil, 12 mg per kilogram. Tingnan natin yan, per kilogram per day intravenous for a patient who has weight 176 pounds. 176 pounds. So ano ang kinukuha niya? Anong kinukuha niya? Yan, per kilogram. 12 mg per kilogram ang doctor's order. So paano yan? Kunin muna natin yung given niya. We have the given. Unahin natin si weight. Unahin muna natin si weight. So ano yung kilo niya? We have 176 pounds. So paano yan? I-convert natin siya sa kilograms. So anong gagawin kapag from pounds to kilograms? I-divide natin siya. So 176 divided by 2.2. So yun ang makukuha mo, 80 kilograms. So we have here 80 kilograms. And ito na yung gagamitin natin for the weight. Then we have the dose. So ano yung doctor's order natin? We have the 12 mg per kilogram per day. So sulat muna natin 12 mg. And then saka natin siya i-multiply into 80 kilo. Saka natin siya i-multiply into 80 kilogram. 80 kilogram. So ilan ang makukuha natin? Kung i-multiply mo yan, 12 times 80. So makuha natin 960. 960, pag nakuha natin 960, kunin natin yung mga units nila, mg per kilogram. So yan na yung magiging dose natin sa my drug calculation. And we have the stock dose. Ano yung stock dose natin? We have 2 vials of 5FU, 50 mg per ml. So ibig sabihin, 50 mg per ml. Yun ang ilalagay natin. Per ml. So yan na yan. So i-calculate natin siya using the basic formula, using the givens natin. So ano yun? Doctor's order, we have 960 mg per kilogram, 960. Then divide natin siya kung ilan yung stock natin, 550 mg. And then i-multiply natin siya into ml. Since wala namang wala namang number yung ml natin, so understood na 1 na yan kahit hindi natin nilagay yan. So and then equals to, kunin natin, 960 divided by 50. So yun lang makukuha natin. We have 19.2. 19.2. We have here 19.2 ml. So we have 19.2 ml. So ano yung tinatanong niya? How many milliliters should the nurse administer per day? So ibig sabihin, we have 19.2 ml ang ibibigay natin per day. So nagets ba ang pagkuha natin sa first example natin sa body weight for drug computation? Okay, so next example naman tayo. Mas maraming katanungan na and sasagutin natin yan. We have order of valproic acid oral solution per oral 50 mg per kilogram per day. So, ibig sabihin per day. And meron siyang special instruction dito in 2 divided doses. In 2 divided doses. Tingnan natin. Sabi ko nga, kailangan i-analyze natin situation, yung order, and sagutin lang kung ano ang tinatanong. So, kunin muna natin yung mga given before tayo mag-proceed. So, given natin, we have the weight. So, ano yung weight natin? Kunin muna natin. We have 66 pounds. 66
ounce, i-convert natin yan into kilograms. So, ilan yan? Sabi natin, i-multiply natin yan. Ay, i-divide natin siya. 66 divided by 2.2. Yung makuha natin, 30. So, converted na siya, 30 kilogram. And ito na yung gagamitin natin. Balikan natin yung question. How many kilogram does the child weigh? So, ito na yung sagot natin sa letter A. So, letter A natin, 30 kilograms. So, yan yung letter A natin. Sagutin natin yung letter B. How many milligrams per day? Take note, per day ang tinatanong. Ano ba yung order dito? Valproic acid, 50 mg per kilogram per day. So, kunin muna natin yung per day. So, ano yung dose natin? We have, or yung dose na doctor's order, we have 15 mg. Saka natin siya i-multiply saan? Sa weight. Sa weight ni patient na in terms of kilograms. So, 15 times 30. Ayan. So, ang makukuha natin, 450. So, equivalent to 450 mg per kilogram. So, yan na yung dose natin. And per day ang tinatanong, and ito na yung magiging sagot natin. Per day na yan. 450 mg per kilogram and per day. Per day pa lang itong nasa per day. Since ang tinatanong milligram per day, so ito na, milligram per kilogram per day. So ano yung sagot natin sa letter B? 450 milligram per kilogram per day. So yan na yun. Sagutin naman natin si letter C. Ano yung letter C? Per dose naman. Tingnan natin ulit yung order ni Doc. Into divided doses. So, ibig sabihin, hahatiin mo yung per day niya. Kung per day yan is 450, and then you should divide that. 450, divide mo siya sa 2 doses. So, magiging ilan? 225 mg per kilogram. Per kilogram per dose. So, yan yung per dose natin. 225 mg per dose. Sagutin naman natin yung tinatanong ng letter D. How many ml per dose naman? Take note, per dose ang tinatanong. So, letter D natin. Letter D. So, ano yung per dose natin? 225. 25 mg, diba? And then, i-divide lang natin siya. Ilan yung stock dose natin kung papansinin niyo? Ilan yung available dose natin kung mapapansin natin? We have valproic acid, 250 mg per 5 ml. So, ang stock dose natin, we have 250 mg. And ilan yung quantity natin? 5 ml. Then, makukuha natin yan. Calculate natin. 225 divided by 250. So, 0.9. 0.9. I-multiply natin siya sa 5 ml. So, i-multiply natin siya. We have 4.5. 4.5 ml. So, ito yung pinaka-final answer natin sa tinatanong ng letter D. Yan. So, how many ml per dose? We have 4.5 ml. How many kilograms does the child weigh? We have 30. And how many mg per day? We have 400 mg per kilogram per day. How many milligram per dose? Ito na siya. 200, o ito na siya. 225 mg per dose. So, I hope naintindihan natin. Okay, so i-calculate natin yung last example natin. We have the order gentamicin 2.5 mg per kilogram, Q8 hours. So, yung dose natin, yung dosing natin, meron na tayo. Single dose na lang yan kasi nga, in-specify na Q8 hours. So, every 8 hours, magbibigay ka for the pediatric patient who weighs 33 pounds. So, yan yung weigh natin, 33 pounds. Ang available natin, we have gentamicin, 10 mg per ml. So, ibig sabihin, meron na naman tayong vehicle. So, kunin muna natin yung mga given natin. So, we have the weight. No? Ilan yung weight ni patient? 33 pounds. So, i-convert natin yan sa kilogram. So, ano ulit gagawin natin? I-divide natin siya into 2.2. So, we have 15. So, ang weight ni patient in terms of kilogram, we have 15 kilogram. So, gagamitin na natin yan. Kunin muna natin yung dosage o yung doctor's order and the stock dose. So, ano yung doctor's order natin? We have 2.5 mg per kilogram. So, i-convert na natin yan sa mismong dosing. 2.5 mg times, kunin natin si 15 kilogram. Parang makuha natin is 2.5 times 15. Makuha natin 37.5. Kaya 37.5. 37.5 mg per kilogram. And yung stock natin, ilan yung stock natin? We have 10 mg per ml. Per ml. And si ml, ito na yung magiging vehicle natin. So, tingnan natin yung mga tanong. Ano yung tanong niya? How many kilograms does the child weigh? So, nasagot na natin. Nandiyan, 15 mg or 15 kilogram. Yan. How many milligrams per dose? Yung per dose natin, sinabi ko na, na-specify na siya. Single dosing na yan. Single dosing na siya kasi nga wala namang special instruction na in 2 divided or in 3 divided dosage.
So ilan ang milligram per dose natin na-calculate na rin natin, ito siya. 37.5 mg per kilogram. So ilan? 37.5 mg per kilogram. And how many ml per dose naman will the child receive? So yan ang i-calculate natin. So we have the doctor's order, 37.5 yan, mg per kilogram. Divided by yung stock natin, 10 mg. Multiplied by 1 ml. ml na lang isulat natin since considered 1 na yan. Then, saka natin siya kukunin. 37.5 divided by 10. And we have 3.75. 3.75. Imumultiply pa ba natin ng ml yan? Sige, multiply natin para makuha natin sa label na ml. 3.75 ml. So, ibig sabihin, ilang ml per dose nakuha natin? 3.75. So, parang nilipat lang yung decimal point. So, yan ang solution ng last example natin. And I hope naintindihan natin in terms of body weight for drug computation. And stay tuned sa next topic natin.